Umuulan na naman, iyong uri ng ulan na hindi marahas pero walang tigil. Parang may sinasabi ngunit hindi kayang bigkasin ng buo. At sa ilalim ng ilaw, na dilaw na kumikislap sa gilid ng makitid na eskinita, nakatayo si Sangyu habang mahigpit na hawak ang isang kahon ng mumurahing paninda. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod na hindi na niya matukoy kung kailan nagsimula. Sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa semento, may kasabay itong alaala. Mga salitang minsang ibinato sa kanya na parang matutulis na salamin, mga tinging puno ng paghamak, at ang boses ng kanyang ina na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip, malamig, walang pag-aalinlangan, na para bang ang batang dinadala niya noon ay hindi dugo at laman, kundi isang pagkakamali na kailangang itapon. Hindi niya namalayan kung gaano katagal na siyang nakatayo roon. Paulit-ulit na inuusal ang parehong linya sa bawat dumadaang tao. ₱1 lang po, bili na kayo. Na para bang sa bawat pagbili ay may kaunting bahagi ng kanyang dignidad na unti-unting nabibili rin ng mundo. Pero hindi siya tumitigil dahil sa likod ng lahat ng yon ay may isang dahilan na mas malaki kaysa sa kanyang pagkapagod. Si Yuyu, sa tuwing naiisip niya ang batang yon, ang kanyang maliit na mundo na may malalaking mata at inosenteng ngiti. May kung anong init na sumisiksik sa dibdib niya. Isang uri ng lakas na hindi niya maipaliwanag, ngunit sapat para itulak siya na magpatuloy kahit paulit-ulit siyang nadudurog. May mga sandaling gusto niyang tumigil, hindi dahil sa ayaw na niyang lumaban, kundi dahil pakiramdam niya ay ubos na ang sarili niya. Ngunit sa tuwing papasok sa isip niya, ang gabing iyon, ang gabing pinalayas siya, ang gabing tumayo siya sa gitna ng ulan, na halos katulad nito habang hawak ang kanyang tiyan, pinipigilang umiyak dahil alam niyang wala siyang ibang pupuntahan. Bumabalik ang matigas niyang determinasyon. Hindi kita iiwan. Mahina niyang bulong noon. Hindi malinaw kung para sa sarili niya o para sa batang hindi pa niya nakikita. At marahil iyon ang unang pangako na hindi niya kailanman binali. Sa kabilang dulo ng eskinita, may isang maliit na anino na nakaupo sa ilalim ng bubong ng isang tindahan. Tahimik na naglalaro ng lumang Rubik's Cube na halos kupas na ang mga kulay. At kahit hindi siya lumilingon, alam ni Sangyu kung sino yon dahil kabisado na niya ang bawat galaw ng batang yon, ang paraan ng pagyuko nito kapag nag-iisip, ang bahagyang pagngiti kapag nalulutas ang isang problema, at ang kakaibang katahimikan na hindi pangkaraniwan para sa isang bata. Si Yuyu ay hindi katulad ng iba. Hindi siya maingay, hindi siya palahingi. At marahil iyon ang masakit dahil pakiramdam ni Sangyu ay masyado siyang napaaga sa pag-intindi sa mundo. Nanay! Marahang tawag ng bata nang mapansin nitong nakatingin siya. At sa isang iglap, parang nagbago ang lahat. Ang ulan, ang lamig, ang pagod. Lahat ay tila nawala sa isang simpleng tawag na yon. Lumapit si Yuyu, hawak pa rin ang cube, at tumingala sa kanya na may mga matang puno ng tiwala na para bang walang duda na kahit gaano kahirap ang mundo, hindi siya pababayaan ng kanyang ina. Kumain ka na po ba? Tanong nito, isang tanong na dapat sana'y galing sa isang magulang, ngunit ngayon ay siya ang tinatanong. At doon niya naramdaman ang kirot, isang tahimik na paalala na may mga bagay na hindi niya kayang ibigay ng buo. Ngumiti siya, pilit ngunit totoo, at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Mamaya, kapag naubos na natin ito, sagot niya habang itinataas ang kahon na para bang mas magaang na ito ngayon, kahit alam niyang pareho pa rin ang laman nito. Hindi na nagtanong si Yuyu, tumangulang ito at bumalik sa pwesto niya. At sa simpleng kilos na yon, mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Sangyu dahil alam niyang natutunan ng bata ang tumanggap ng kulang, ang hindi umasa, ang hindi magreklamo, mga bagay na hindi dapat matutunan ng isang batang tulad niya. Lumalim ang gabi at lalong lumakas ang ulan, at habang isa-isang nawawala ang mga tao sa kalsada, naramdaman ni Sangyu ang unti-unting paglamig ng hangin na tila sumisingit hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit hindi siya umalis, hindi pa.
Dahil bawat sandali ay mahalaga, bawat barya ay may katumbas na bukas na maaaring mas maging magaan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na nagbago. Isang presensya na hindi niya agad napansin. Isang sasakyang huminto sa di kalayuan. At isang pares ng matang nakatingin sa kanya mula sa dilim, tahimik, mapanuri. At tila may hinahanap na hindi pa niya nauunawaan. Hindi niya alam na sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan na pareho nilang pinagmamasdan, may isang taong unti-unting papasok sa kanyang mundo. Isang taong magbabago ng lahat. Hindi agad, hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Parang ulan na hindi mo napapansin, pero kalaunan ay nababasa ka na pala ng buo. At habang pinipilit niyang ipagpatuloy ang kanyang simpleng pagtawag, "Isang yuan lang po. Bili na kayo." Hindi niya alam na ang mismong gabing iyon ang magsisimula ng kwento na matagal nang naghihintay na muling mabuo. Isang kwento ng pagkikita, ng pagkawala, at ng mga damdaming hindi kayang takasan kahit gaano pa kalalim ang pagtatago. Hindi agad nawala ang presensya ng sasakyan sa dulo ng eskinita. Kahit humina na ang ulan at unti-unti nang naglaho ang ingay ng lungsod, nanatili itong tila isang tahimik na saksi sa eksenang hindi pa tapos. At si Sangyu, kahit hindi siya lumilingon, ay may kakaibang pakiramdam na may matang nakatingin sa kanya. Hindi tulad ng mga matang sanay na siyang baliwalain, kundi mas mabigat, mas mapanuri, na parang may hinahanap sa bawat kilos niya. Pinilit niyang huwag pansinin iyon dahil sa mundong kinalalagyan niya, ang paglingon sa hindi sigurado ay madalas na uuwi sa panibagong sakit at sapat na ang mga sugat na dala niya para magdagdag pa ng isa. Ngunit si Yuyu, na tila mas sensitibo sa mga bagay na hindi nakikita, ay bahagyang tumigil sa paglalaro ng Rubik's Cube, itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng ilaw, hindi sa takot, kundi sa kakaibang kuryosidad. At bago pa man makapagsalita si Sangyu upang pigilan siya, tumayo na ito at dahan-dahang lumapit sa gilid ng kalsada. Hawak pa rin ang cube na parang iyon ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa sa harap ng isang estranghero. "Nanay, may tao po." Mahina nitong sabi, ngunit ang tono nito ay hindi nag-aalala. Parang may inaasahang hindi niya maipaliwanag. Bumukas ang pinto ng sasakyan ng may mahinang tunog at mula roon ay bumaba ang isang lalaki na tila hindi nababagay sa mundong iyon. Malinis ang kasuotan, maayos ang tindig, at ang bawat galaw ay may dalang awtoridad na hindi kailangang ipakita ng lantaran, ngunit nararamdaman ng kahit sino na makakita. Sa ilalim ng ilaw, mas malinaw ang kanyang mukha. Hindi lamang guwapo, kundi may lalim, ang uri ng mukha na sanay magtago ng emosyon. Ngunit sa sandaling iyon, may bahagyang pag-aalinlangan na sumilip sa kanyang mga mata nang mapunta ang tingin niya kay Yuyu. "Bakit ka mag-isa?" tanong niya. Ang boses ay mababa ngunit hindi malamig, na para bang pilit niyang pinipigilan ang isang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. Hindi agad sumagot si Yuyu, ngunit hindi rin ito umatras. Sa halip ay itinuro nito si Sangyu na nasa likod. "Nagtatrabaho po si nanay." Sagot nito ng diretso, walang bakas ng hiya o takot, na para bang normal lamang iyon kahit alam ng lahat na hindi dapat ganoon. Sa likod nila, si Sangyu ay napahigpit ang hawak sa kahon. Ang kanyang puso ay bahagyang bumilis, hindi dahil sa presensya ng lalaki, kundi dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanyang anak. May kakaibang pagkilala, isang uri ng koneksyon na hindi niya gusto, ngunit hindi rin niya maipaliwanag kung bakit. Lumapit siya agad. Inilagay ang sarili sa pagitan ng bata at ng estranghero, isang reflex na matagal na niyang natutunan, at bahagyang yumuko bilang paggalang, ngunit may malinaw na distansya sa kanyang tindig. "Pasensya na po, hindi ko siya napansin agad," sabi niya. Pilit na kalmado ang boses kahit ramdam niya ang tensyon na dahan-dahang pumapasok sa hangin. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay tumingin lamang siya kay Sangyu, at sa sandaling iyon, parang may kung anong pumutok sa pagitan nila. Isang alaala na hindi pa buo,
Isang pakiramdam na hindi pa malinaw, ngunit sapat para magdulot ng bahagyang pagkalito sa kanyang isipan. Mukhang pamilyar, mahina niyang nasabi, halos para sa sarili niya. Ngunit sapat para marinig ni Sangyu at doon niya naramdaman ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Parang may isang pinto sa nakaraan na pilit binubuksan ng hindi niya gusto. Hindi po, mabilis niyang sagot, halos masyadong mabilis, at doon niya napagtanto ang sarili niyang reaksyon. Kaya bahagya siyang tumingin sa ibang direksyon upang itago ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi po tayo magkakilala, dagdag niya. Mas maingat na ngayon ang tono, ngunit ang kaba ay hindi na maitago sa kanyang mga mata. Ngunit si Yuyu, na tila walang pakialam sa tensyon, ay biglang nagsalita muli. Kuya, gusto niyo po bang bumili? Sabay abot ng isa sa mga paninda, at sa simpleng tanong na yon, may kung anong gumalaw sa lalaki. Isang nangiti na halos hindi niya napigilan, maliit ngunit totoo, na para bang matagal na niyang hindi nararamdaman. Kinuha niya ang buong kahon nang walang pag-aalinlangan, iniabot ang pera nang hindi na binilang, at bago pa makapagsalita si Sangyu, marahan niyang sinabi, para sa pag-aaral niya. Napatigil si Sangyu, ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki, hindi dahil sa halaga, kundi sa paraan ng pagkakasabi. Parang alam nito, parang naiintindihan nito ang dahilan kung bakit siya naroon, at iyon ang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong tulong. Hindi po, sobra po ito, sabi niya, pilit na ibinabalik ang sukli, ngunit umiling lamang ang lalaki. Ang kanyang tingin ay nanatili kay Yuyu, na ngayon ay nakangiti na parang may natanggap na higit pa sa pera. Sa isang iglap, inabot ng lalaki ang isang maliit na card at iniabot ito sa bata, hindi kay Sangyu, na para bang sinasadya niyang lampasan ang mga pader na pilit itinayo ng ina. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang, sabi niya. At sa simpleng pangungusap na yon, may lalim na hindi agad maintindihan, ngunit ramdam ng kahit sino na hindi iyon basta alok, parang isang pangako na hindi pa niya alam kung bakit niya ibinibigay. Mahigpit na hinawakan ni Sangyu ang kamay ni Yuyu. Ang kanyang puso ay mas mabilis na ngayon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas komplikado, isang pakiramdam na may paparating, na ang simpleng gabing iyon ay hindi na mananatiling simple, at kahit gaano pa niya gustong umatras, alam niyang may mga bagay na hindi na niya kayang kontrolin. Habang muling bumalik ang lalaki sa sasakyan at unti-unting nawala sa dilim, nanatili ang card sa kamay ni Yuyu, at ang ulan, na kanina'y halos tumigil, ay muling bumuhos ng mas malakas. Parang pinapatunayan na ang katahimikan ay panandalian lamang, at ang tunay na bagyo ay hindi pa nagsisimula. Sa gabing iyon, sa pagitan ng isang simpleng pagbili at isang hindi inaasahang pagkikita, may isang hibla ng kapalaran na tahimik na naitali. Mahina, halos hindi maramdaman, ngunit sapat para baguhin ang direksyon ng tatlong buhay na hindi pa handa sa kung anong darating. Kinabukasan, ang ulan ay tila naiwan sa gabi, ngunit ang dampi nito ay nanatili sa hangin, sa sahig, at sa loob ni Sangyu na parang hindi pa rin natutuyo ang bigat na dala ng kahapon. Maaga siyang nagising, hindi dahil sa pahinga, kundi dahil sa nakasanayan na niyang gumising bago pa man sumikat ang araw, at sa maliit nilang silid na halos kasya lamang ang isang kama at mesa. Tahimik niyang pinagmamasdan si Yuyu na mahimbing ang tulog. Ang maliit nitong dibdib ay marahang umaangat at bumababa, at sa sandaling iyon, doon niya naramdaman ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya mahanap sa kahit saan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay laging may kasamang takot. Takot na baka isang araw, mawala iyon sa kanya nang hindi niya inaasahan. Hindi niya sinasadyang mahawakan ang bulsa ng kanyang lumang bag kung saan naroon ang card na ibinigay ng lalaki kagabi. At kahit hindi niya ito inilabas, parang may sariling init ang maliit na piraso ng karton na iyon, na para bang may kapangyarihang baguhin ang lahat kung papayagan niya. Ilang beses na niyang naisip na itapon iyon, burahin ang anumang koneksyon na maaaring magdulot ng gulo sa tahimik na mundo
na pilit niyang binuo, ngunit sa bawat pagkakataon, may kung anong pumipigil sa kanya, hindi pag-asa, kundi isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na hindi pa tapos ang lahat. Nanay, mahina ngunit masiglang boses ni Yuyu ang bumasag sa kanyang pag-iisip. At nang lumingon siya, nakita niya ang bata na nakaupo na sa kama, hawak ang Rubik's Cube na tila naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Papunta na po ba tayo? Tanong nito. At sa simpleng tanong na yon, napangiti si Sangyu kahit bahagya. Dahil alam niyang kahit gaano kahirap ang mundo, ang batang ito ay patuloy na umaasa sa kanya. At iyon ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumangon. Tumango siya, mabilis na inayos ang kanilang mga gamit at sa loob ng ilang minuto, muli silang lumabas sa mundo na hindi kailanman naging mabait sa kanila. Ngunit sa araw na yon, iba ang direksyon nila. Hindi sa eskinita kung saan siya nagbebenta, kundi sa isang lugar na mas maliwanag, ngunit mas mapanganib. Ang club kung saan siya nagtatrabaho tuwing gabi, ngayon ay kailangan niyang puntahan kahit umaga pa lamang dahil sa tawag ng manager na hindi niya kayang balewalain. Sa pagpasok niya sa loob, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin ng aircon at ang amoy ng alak na tila nakadikit na sa bawat sulok ng lugar at kahit wala pang gaanong tao, ramdam na niya ang bigat ng tingin ng ilang empleyado na tila naghihintay ng pagkakataon para muling pag-usapan ang kanyang nakaraan. Aba, dumating din ang bida. May boses na pumutol sa katahimikan at hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Isang babaeng matagal nang may galit sa kanya. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa kung sino siya. Hindi siya sumagot. Sa halip ay nagpatuloy lamang sa paglakad, hawak ang kamay ni Yuyu na tila mas mahigpit ngayon. At sa bawat hakbang, pinipilit niyang huwag pansinin ang mga bulong na unti-unting lumalakas. Siya yung nabuntis bago ikasal. Hindi nga alam kung sino ang ama. Nakakahiya. At sa bawat salitang iyon, may bahagi sa kanya na gustong sumigaw, magpaliwanag, lumaban. Ngunit pinili niyang manahimik dahil alam niyang ang katotohanan ay hindi kailanman sapat sa mga taong mas pinipiling maniwala sa tsismis. Bakit mo dinala ang bata dito? Malamig na tanong ng manager nang makita si Yuyu. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkayamot na para bang ang presensya ng bata ay isang pagkakamali. Wala pong magbabantay, mahinahon na sagot ni Sangyu, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, sumingit na ang isa pang boses. Mas malakas, mas mapanlait. Ay naku, pati ba naman dito? Dala mo ang anak mo? Baka naman ginagamit mo lang yan para makakuha ng simpatya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sangyu ang init na umakyat mula sa kanyang dibdib. Isang galit na matagal na niyang pinipigilan. At bago pa niya mapigilan ang sarili, nagsalita na siya. Hindi ko kailangang magpanggap para mabuhay. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit matalim, sapat para patahimikin ng ilang sandali ang paligid. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal dahil agad itong napalitan ng tawanan. Hindi masaya, kundi mapanira. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Yuyu ay nanatiling tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-iba. Hindi na ito ang inosenteng bata na kanina lamang ay naglalaro, kundi isang batang unti-unting nauunawaan ang bigat ng mundo. At doon, mas lalong nasaktan si Sangyu dahil alam niyang kahit anong pilit niyang itago, may mga bagay na hindi niya kayang protektahan ng anak niya. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng club. Hindi malakas ang tunog, hindi dramatic, ngunit sapat para mapansin ng lahat. At kasabay nito ay ang pagpasok ng isang presensya na agad nagpabago sa hangin. Ang parehong lalaki mula kagabi, ngunit ngayon ay mas malinaw, mas matatag, at mas imposibleng baliwalain. Ang mga bulong ay agad tumigil, ang mga tingin ay nagbago, at ang manager, na kanina ay puno ng yabang, ay biglang tumuwid na parang may biglang naalala. Hindi agad nagsalita ang lalaki. Sa halip ay dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang tingin sa paligid. At nang mapunta ito kay Sangyu at kay Yuyu, may kung anong nagbago sa kanyang ekspresyon. Isang halo ng pagkilala at desisyon na parang sa loob ng isang iglap,
May napagpasyahan na siya na hindi na mababago. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Simple ngunit may bigat na agad nagpatigil sa lahat. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng mga ilaw ng club at ng mga matang puno ng paghuhusga, naramdaman ni Sang Yu na ang mundo niya ay muling magbabago. Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil may isang taong pumasok na hindi na niya kayang itaboy palayo. Ang lalaki, si Jiang Soyhan, na mas kilala ngayon sa ilalim ng pangalan ng CEO ng Jiang Corporation, ay tumayo sa pinto ng club na parang hindi nakikialam sa ingay ng mundo na nagpapatuloy sa paligid. Ang katahimikan na naghari pagkatapos ng kanyang tanong ay tila naging isang maliit na universo sa sarili nitong katahimikan. Walang naglakad, walang nag-ayos ng sarili, at walang naglakas loob na magsalita. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, sa isang taong may kapangyarihan na wala sa kanila. Ang aura ng kanyang presensya ay kasing tindi ng ilaw na bumangon mula sa isang lugar na hindi mo matukoy. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Sang Yu, na kanina ay may tatag, ay nakaramdam ng isang maliit na kilig sa kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na humilom sa lahat ng galit na nagbukas sa kanyang puso. Siya, ang simpleng babae na ginugol ang kanyang mga taon sa isang madilim na kalsada, ay ngayon tumatanggap ng mga tingin mula sa isang lalaki na hindi na siya pwedeng baliwalain. Hindi siya nagmadali, pero sa kanyang mata, may isang uri ng pagpapaubaya, isang pagkatalo na hindi niya kayang tanggihan. Alam niyang si Yuyu, ang batang mahal na mahal niya, ay walang kalaban-laban sa mundong ito. Isang mundo na puno ng mga pader at sagabal. Ngunit si Soyhan, sa kanyang hindi maipaliwanag na kilos, ay parang sinasadya niyang alisin ang mga pader na iyon, kahit hindi siya sigurado kung ito ang tamang panahon para mangyari iyon. Sa mata ng lalaki, may nakakubli na intindi. Hindi lang ito basta isang pagkakataon ng pag-aalok ng tulong. May mga bagay na siya na lamang ang makakapag-ayos. At sa mga mata ng tao, ito na ang sandali ng pagbabago. Naglakad siya palapit kay Sang Yu, hindi mabilis, hindi rin mabigat, ngunit may hangin sa bawat hakbang na pinipilit magpatahimik ang lahat ng kasunod. Ano ang nangyayari dito? Tanong niyang muli, at hindi na siya kumilos pa ng higit sa isang maliit na galaw. Ang mga mata ay hindi nang aabuso, ngunit umaabot sa kung saan kailangan niyang mapansin si Sang Yu. Isang saglit ng katahimikan ang tumagal. Hindi makatingin si Sang Yu kay Soyhan, pero sa mata ni Yuyu, may pagpapakita ng tiwala at kagalakan. Ang bata ay nagsimulang magtago ng ngiti, para bang ito na ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may magmamahal at magtutulong sa kanila. Patawarin po ninyo ako. Si Sang Yu ay nagsalita ng malumanay. Ang boses ay medyo mababa at parang nag-aalangan. Nandito lang po kami dahil wala po akong ibang magagawa. Wala po akong ibang paraan para matulungan ang anak ko. Si Soyhan ay nakatayo lang sa harapan niya at sa isang saglit ng katahimikan, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay patungo kay Sang Yu. Hindi kita hahatulan, kanyang sinambit. Ang boses ay puno ng kabigatan, ngunit hindi marahas. Kasi ako, wala akong karapatang maghusga. Sa mga salitang yon, parang isang pagkakasunduan na naganap na hindi kinakailangan ng mga malalaking galaw o dramatic na kwento. Ang mga mata ni Sang Yu ay nagtagpo sa mga mata ni Soyhan at, sa isang iglap, parang may unti-unting pag-asa na pumasok sa kanyang isipan, isang bagong landas na maaaring matutunan nilang magkasama. Ngunit hindi pa rin niya kayang hayaan ang takot na lumabas. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakapako sa kahon na hawak niya. Ang dilim na umaabot mula sa labas ay bumabalot muli sa kanyang kalooban na nagdudulot sa kanya ng tensyon. Sa likod nila, ang mga tao sa loob ng club ay nagsimula ng magtulungan, tinutulungan ang bawat isa sa pag-aayos. Ngunit ang matalim na katahimikan sa pagitan ni Sang Yu at Soyhan ay nagpatuloy sa kanilang mundo. Walang mga halakhak, walang kwento ng mga taga-ibang tao,
Pero may isang bagay na nagaganap sa pagitan nila. Isang hindi masusukat na koneksyon. Hindi pa sila sigurado kung saan patungo ang lahat ng ito. Ngunit sa mga mata ni Yuyu, nakita nila ang isang pangako, ang isang pagkakataon ng pamilya, ng pagmamahal, ng tinatawag na bagong simula. Ngunit kahit na ang lahat ay tila magaan, hindi pa rin siya sigurado kung paano magsisimula. Hindi siya sigurado kung ano ang hinaharap sa kanila. Kung gusto mong magsimula ng bagong buhay, si Soyhan ay muling nagsalita ng mabigat, ngunit mahinahon. Kasama kami. Tumango si Sangyu. Ang bigat ng mga salitang yon ay hindi nawawala sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong yon, may piraso ng sigla sa kanyang mga mata na hindi niya matatanggi. Kailangan nilang magpatuloy. Pangako ko po, hindi ko po kayo iiwan. Si Sangyu ay nag-isip ng matagal bago magsalita, ngunit sa huli, muling nagpasya. Pumila si Yuyu sa likuran ni Sangyu at sa isang pagtanaw, si Soyhan ay dumaan sa kanila at kasama nila ang mga magaan na hakbang. Ang kanilang mga daan ay hindi magkaiba, ngunit may kakaibang lakas. Sa kanilang bawat pagkilos, ang kwento ng kanilang buhay ay magsisimula na muli. At sa ilalim ng gabing iyon na may malalim na ulap, sila ay magiging isa, isang pamilya. Ang araw na sumunod ay tila mas maliwanag, ngunit may kabuntot pa rin itong mga ulap, mga hiyas ng nakaraan na hindi pa tuluyang natatanggal sa bawat hakbang. Si Sangyu, bagaman nagkaroon ng pag-asa mula sa huling nangyari, ay hindi maiwasang magduda. Sa isang banda, ang mga bagong posibilidad ay nagsisimulang lumitaw. Ngunit sa kabila nito ay naroroon pa rin ang takot na baka magkamali siya. Kailangan niyang maging matatag para kay Yuyu. Pero paano siya magiging matatag kung siya mismo ay hindi sigurado kung saan sila patungo? Nagpatuloy sila sa buhay nila sa Giyang Manor, isang malaking bahay na wala sa plano ni Sangyu, ngunit isang mundo na nag-aalok ng kakaibang mga tanawin. Ang bawat sulok ng mansion ay tila puno ng kwento, puno ng mga anino ng mga tao na nagbigay ng hindi kilalang yaman sa buhay nila. Ang mga hardin ay lunti ang lunti, at ang mga silid ay may kalakip na mga alokasyon ng yaman na hindi na kailangan pang isalaysay. Subalit ang lahat ng ito ay hindi nakatago sa mata ni Sangyu. Alam niyang hindi siya karapat-dapat at hindi pa siya makapaniwala na siya, isang simpleng babae na nagbenta ng mga paninda sa kalye, ay napunta sa ganitong uri ng buhay. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa isang silid, may narinig siyang mga yabag. Paglingon niya, nakita niyang si Soyhan na nakatayo sa pintuan. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Yuyu na kasalukuyang naglalaro sa isang sulok. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi may malalim na pagkaunawa sa kanyang mga mata. Isang uri ng pagtanggap na matagal na niyang iniiwasan. Huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Si Soyhan ay nagsalita ng tahimik. Ang boses ay puno ng tiwala. Ang anak mo ay may lugar sa mundong ito. Kasama natin. Tumango si Sangyu, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaro sa mga bagay na matagal nang hindi malinaw. Ang mga tanong ay nananatiling hindi nasasagot at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging magulo ang lahat ng kanyang iniisip. Ngunit may isang bagay na natutunan siya mula sa lahat ng ito. Si Yuyu, ang batang hindi kailanman nagtakda ng mga limitasyon, ay nagbigay sa kanya ng lakas na minsan ay nawala. Ang maliit na bata na may magaan na mga mata ay nagbigay ng mga sagot na hindi siya kailanman humingi. Kahit na si Soyhan ay nagsimula ng maging bahagi ng kanilang buhay, hindi pa rin naaalis ang mga tanong na tumatakbo sa isip ni Sangyu. Ang presensya ng lalaki ay hindi pa rin ganap na natatanggap ng kanyang puso. Hindi dahil sa hindi siya karapat-dapat, kundi dahil sa takot na baka magbago ang lahat. Hindi lang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ni Yuyu. Bawat hakbang na gagawin nila ay may kasamang pagkakakilanlan, at habang si Soyhan ay may lakas, si Sangyu ay natatakot na baka mawalan siya ng bahagi ng kanyang sarili. Hindi ko kailangan ng mga bagay na ibinibigay mo. Si Sangyu ay nagtanong. Ang kanyang boses ay mahinang sumingaw sa buong silid. Ang kailangan ko lang ay ikaw.
para sa anak ko. Si Soyhan ay napatingin sa kanya at sa isang saglit, parang may isang bagong pag-unawa na pumalit sa kanyang mga mata. Tumango siya at sa mga simpleng hakbang, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Sangyu. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at hindi ng lakas. Ako ang maghahatid sa iyo at kay Yuyu sa lahat ng ito. Ang sagot niya, hindi kita pababayaan. Sa sandaling iyon, hindi kailangan ng maraming salita upang ipaliwanag ang tunay na kabuluhan ng pangako ni Soyhan. Ito ay isang pangako na puno ng mga hindi sinasadyang mga aspeto ng buhay. Mga aspeto na minsan ay hindi mo matutunan kung hindi ka humarap sa mga pagsubok. Ang buhay sa Giyang Manor ay nagsimula ng magbago. Hindi lahat ng araw ay magaan, ngunit natututunan nilang magsama bilang isang pamilya kahit ang mga ulap sa langit ay hindi pa tuluyang napawi. Sa bawat umaga, muling bumangon si Sangyu, kasama si Yuyu, at nakatanaw sa isang mundong patuloy na nagpapakita ng bagong mga pagkakataon at mga hamon. Hindi na siya nag-iisa. At si Soyhan, na sa umpisa ay isang estranghero sa kanilang buhay, ay unti-unting nagiging bahagi ng kanilang mundo. Isang mundo na magaan, puno ng pag-asa at mas maraming tanawin kaysa sa kanila. Ngunit sa isang silid na puno ng tanong, habang ang hangin ay humaplos sa mga bintana, si Sangyu ay nakatingin pa rin sa mga simpleng bagay. Ang mga paninda na iniiwan niya sa ilalim ng ilaw, ang mga bagay na siya ang gumagawa, at ang maliit na bata na kanyang iniingatan. At sa mga sandaling iyon, sa pagitan ng mga ulap at ng mga araw ng bagyong dumaan, natutunan niya ang pinakamahalagang aral na hindi kailanman magiging huli ang pagkakataon para magbago. At higit sa lahat, ang pamilya ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka sa mata ng isa't isa. Hindi nagtagal, ang araw na puno ng mga bagong pangako ay napalitan muli ng gabi. At sa ilalim ng malamlam na mga ilaw ng Giyang Manor, ang tahimik na buhay na binuo ni Sangyu at Yuyu ay nagsimulang harapin ang mga bagong hamon. Bagamat nagsimula silang mag-adjust sa bagong buhay nila, kasama si Soyhan, may mga oras na si Sangyu ay nahihirapang tanggapin ang lahat ng ito. Ang mga pader na binuo niya upang maprotektahan ang anak at ang mga sugat na ipinanganak ng nakaraan ay hindi madaling mawala. Minsan, sa mga gabing tahimik, naramdaman niya ang bigat ng nakaraan at ang takot na baka mawala siya sa lugar na ito na hindi niya karapat-dapat. Si Soyhan, sa kabila ng kanyang mga alok na tulong, ay nanatiling isang misteryo para kay Sangyu. Sa bawat pagtulong, may mga tanong na hindi na nasasabi. Paano siya naging ganito? Bakit siya napagod na sa pagiging malamig at hindi nagpapakita ng damdamin? Minsan, iniisip ni Sangyu na baka sa huli, ang lahat ng ito ay isang negosyo para sa kanya. Isang pagkakataon na makuha ang tiwala at pagkatapos ay bitawan siya at si Yuyu. Minsan ay naglalakad siya sa mga hardin ng Manor, kasama si Yuyu na masaya sa kanyang paligid at iniisip kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanila. Si Yuyu ay namumuhay sa isang mundong puno ng mga oportunidad, ngunit hindi nito alam na ang kanyang ina ay nakatayo sa isang bingit, nag-iisip kung paano nila matatamo ang kaligayahan na nararapat sa kanila. Mommy, bakit po kami nandito? Tanong ni Yuyu isang araw habang naglalakad sila sa hardin. Ang mga mata nito puno ng kuryosidad. Hindi na ito ang batang hindi tanong ng tanong, kundi isang batang natututo nang magsanib ng mga piraso ng mundong wala sa kanya. Si Sangyu ay huminto saglit. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa paligid at nakita niya ang mga matayog na puno, ang mga daan na pinaplansya, ang lahat ng maharlikang detalye ng Manor. Lahat ng ito ay hindi niya kayang aminin sa kanyang anak, ngunit kailangan niyang magpanggap na masaya. Tumango siya, ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng mga katanungan. Basta anak, kailangan mo lang magtiwala sa akin, sagot ni Sangyu, pilit na ngumingiti. Lahat ng ito ay para sa'yo. Ang sagot ni Yuyu ay hindi verbal, kundi sa isang simpleng ngiti. Ang bata, kahit hindi pa ito ganap na nauunawaan ng buong sitwasyon,
ay nagsimulang magtiwala sa kanyang ina. Isang tiwala na hindi nababatay sa mga salita, kundi sa presensya ng pagmamahal at proteksyon. Si Yuyu ay hindi na nagtanong, ngunit may kakaibang pag-unawa sa kanyang mata. Pumunta sila sa mga gusali ng manor at hindi nila namalayan na si Soyhan ay nagmamasid mula sa isang bintana sa itaas. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanila, puno ng mga hindi masabi at mga kasunod na hakbang na kinakailangan. Sa gabing iyon, habang ang buong manor ay natutulog sa ilalim ng malamlam na ilaw, si Soyhan ay bumaba mula sa kanyang silid, tahimik at nagsimulang maglakad sa direksyon kung saan si Sangyu at Yuyu ay naroroon. Hindi niya alam kung anong itinatagong nararamdaman, ngunit alam niyang sa bawat hakbang na ginagawa niya, papalapit siya sa isang desisyon na hindi pwedeng baliwalain. Hindi mo na ba sasabihin sa kanya? Tanong ni Sangyu na nagulat sa kanyang biglaang pagdating. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sagot ni Soyhan, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang likod. Hindi siya nagmamadali, hindi pa sigurado. Ngunit may isang bagay sa kanya na nagpapalakas sa kanya upang maging tapat, hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin kay Sangyu at kay Yuyu. Hindi nila kailangan ng maraming salita upang maramdaman ang bigat ng mga sandaling iyon. Si Soyhan, na hindi pa rin ganap na nagpapakita ng damdamin, ay hindi pa rin makapagdesisyon kung paano haharapin ang lahat. Alam niyang si Sangyu ay may mga pag-aalinlangan at hindi niya kayang madaliin ito. Ngunit sa mga mata ni Sangyu, nakita niya ang takot at pag-aalala na hindi na kayang itago. Ang babaeng ito, na hindi naghanap ng isang maginhawang buhay, ay naghanap lamang ng pagkakataon para sa kanyang anak. At siya, bilang isang lalaki na may yaman at kapangyarihan, ay hindi pa rin nakatagpo ng sagot kung paano siya magiging bahagi ng mundong iyon. Hindi ko alam kung anong magiging halaga ko sa buhay niyo. Si Soyhan ay nagsimulang magsalita ng mahinahon, ngunit may pag-aalalang naramdaman sa boses niya. Ngunit hindi ko kayo pababayaan. Sa mga salitang yon, na hindi masyadong malakas, ngunit puno ng kahulugan, si Sangyu ay napatigil. Alam niyang ang mga alok ni Soyhan ay hindi basta-basta. Ngunit sa mga sandaling iyon, napagtanto niyang hindi siya kailanman magiging handa para sa anumang bagay na may kasamang takot. Kailangan niyang magtiwala, hindi lang kay Soyhan, kundi sa sarili niyang lakas upang magpatuloy sa laban na ito para kay Yuyu. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero magsimula tayo ng tama, sagot ni Sangyu. Ang kanyang boses ay puno ng tapang na hindi niya alam na meron siya. Dahil sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin na matagal nang nagmamasid sa kanila, napagtanto nilang ang pagsisimula ay hindi palaging maluwalhati. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa nila, unti-unting nawawala ang mga pader at may bagong landas na nagsimulang mabuo. Hindi nila alam kung anong magiging bukas, ngunit natutunan nilang maglakbay ng magkasama, handa sa lahat ng paghamon na darating. Ang mga araw na sumunod ay tila mabilis na dumaan, ngunit sa kabila ng mabilis na paglipas ng oras, si Sangyu ay patuloy na nag-iisip. Ang mga alok ni Soyhan, ang pagpasok nila sa isang mundo na hindi nila lubos na naiintindihan, ay nagdudulot sa kanya ng mga bagong tanong. Kung gaano man karyoso si Soyhan sa kanyang mga alok, si Sangyu ay patuloy na nag-aalinlangan. Sa bawat hakbang ng lalaki, may tila isang pagnanasa na maipakita ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol. Ngunit sa mata ni Sangyu, hindi ito tungkol sa kung paano siya matutulungan. Ito ay tungkol sa kung anong bahagi ang gusto nilang kunin mula sa kanyang buhay at kung anong bahagi ang dapat niyang ibigay. Minsan, sa mga gabing tahimik sa loob ng manor, si Sangyu ay madalas mag-isa. Ang mga matang nilalaro ang mga ilaw ng mayamang tahanan, ngunit ang kanyang puso ay nanatili sa mga simpleng kalsada na dati niyang nilalakbay. Sa mga eskinita na puno ng alon ng ulan at hangin na puno ng kalungkutan, siya ay naglalakad sa mga koridor ng manor. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahan at tahimik upang hindi magising ang mga bata o si Soyhan. Ang mga malamlam na ilaw ng mansyon ay nagbigay ng pagninilay, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon,
Si Sangyu ay patuloy na nag-aalala tungkol sa isang bagay na hindi pa niya kayang ilabas sa kanyang isip. Alam niyang kahit gaano man kabuti ang mga intentions ni Soyhan, kahit pa magpakita ito ng malasakit, may mga bagay sa kanyang nakaraan na hindi pa rin nakalutas. At may isang bagay sa kanyang kalooban na patuloy na nagbabalik sa tanong kung siya ba ay handa ng magtiwala ng buo. Sa isang gabing yon, habang si Yuyu ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid, si Sangyu ay naupo sa isang silya malapit sa bintana. Tiningnan niya ang tanawin mula sa mataas na palapag ng manor. Ang mga puno at halaman ng hardin ay nagbigay ng isang pakiramdam ng katahimikan na hindi niya nararamdaman dati. Subalit, kahit ang paglingon niya sa mga tanawin ng kayamanan at kalayaan, hindi pa rin nawawala ang isang katanungan sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko kayang itago ang takot ko? Hindi nagtagal, narinig niya ang yabag ng mga paa sa likuran niya. Si Soyhan, naglalakad dito sa mga koridor ng manor, tahimik at matikas tulad ng dati. Ngunit ngayon, may isang kakaibang presensya sa kanyang mata. Tumingin si Soyhan kay Sangyu at nakita niyang nag-aalala ito. Hindi pa rin nito nasasabi ang mga bagay na tila isang gabing binabalak, mga salitang hindi natutumbasan ng mga aksyon. Hindi ko alam kung anong kailangan ko, Soyhan. Si Sangyu ay nagsimulang magsalita ng mahinahon. Hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang bitawan ang lahat ng nakaraan ko. Nakita ni Soyhan ang kalungkutan sa mga mata ni Sangyu at dahan-dahan siyang lumapit. Wala akong karapatang magmadali. Aniya, ang boses nito ay puno ng malasakit, ngunit may kalaliman na hindi kayang ipaliwanag. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay ikaw at si Yuyu. Hindi ko kayo iiwan, kahit anong mangyari. Si Sangyu ay napatigil at naramdaman ang isang pakiramdam ng init sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ito ay dahil sa mga salitang yon o dahil sa kung paano binanggit ni Soyhan ang pangalan ni Yuyu. Sa isang iglap, parang may napansin si Sangyu sa mga mata ni Soyhan na hindi pa niya nakita dati. Hindi ito ang mga mata ng isang tao na may malalaking ambisyon o layunin, kundi ng isang tao na handang magsakripisyo para sa mga hindi niya kayang hawakan sa kanyang sarili. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng lahat ng ito ay ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Dagdag ni Soyhan, habang itinatago ang bigat ng mga salitang iyon sa ilalim ng masilayan niyang pag-aalala kay Sangyu. Si Sangyu ay napatingin sa kanya at sa sandaling iyon, may isang piraso ng katotohanan na nagsimulang dumaloy sa kanya. Ang mga salita ni Soyhan ay hindi lamang pangako. Sila ay isang gabay at marahil iyon ang hinihintay niyang maramdaman, ang isang pagpapakita ng hindi pagiging mag-isa sa lahat ng laban na kanyang nilalakbay. Ngunit kahit may bagyong dumaan sa kanyang mga mata, hindi niya pa kayang buo ang pagkakakilanlan ni Soyhan sa kanyang buhay. I need time. Si Sangyu ay huminga ng malalim. Hindi ko pa kaya, pero salamat sa lahat. Tumango si Soyhan, hindi nang hihingi ng paliwanag. Alam niyang hindi pa nila kayang magtakda ng mga pangako na hindi pa handang masustentuhan. Si Sangyu, sa lahat ng kanyang lakas, ay hindi pa tapos sa pagtingin sa mga salamin ng nakaraan at alam niyang hindi ito mangyayari kung hindi siya magbibigay ng sarili sa proseso ng pagtanggap. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin ng isang hindi tiyak na mundo, nagpatuloy sila sa kanilang mga buhay. Isang mundong puno ng mga tanong, mga sagot, at mga hakbang na patuloy nilang tatanggapin ng magkasama. Hindi pa nila nakikita ang lahat ng hangarin, ngunit sa sandaling iyon, natututunan nilang magtiwala, hindi lamang sa iba, kundi sa sarili nilang lakas na magpatuloy. Ang mga linggo ay dumaan, at habang ang araw ay sumisikat at lumulubog sa ibabaw ng Giyang Manor, nagpatuloy si Sangyu at Yuyu sa kanilang buhay sa bagong mundong ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan at proteksyon na hatid ng kanilang bagong tahanan, may mga oras na nararamdaman ni Sangyu na para bang siya'y nasa isang labirint. Isang mundong puno ng mga daang hindi pa niya natutuklasan at mga tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Ang mga tanong na iyon ay nauugnay sa kung paano nila matutugunan ang hinaharap
na nakatago sa likod ng mga magagarbong pader ng manor at kung hanggang saan ang kaya nilang kontrolin ang kanilang kapalaran. Si Soyhan, sa kabila ng kanyang mga alok at malasakit, ay nagpatuloy sa pagiging isang misteryo. Minsan, nag-uusap sila ni Sangyu tungkol sa mga pangarap at plano sa hinaharap. Ngunit kahit na ang mga sinasabi niyang magagandang bagay ay may kabuntot na hindi siya sigurado kung saan siya patungo. Ang bawat hakbang ni Soyhan ay may kabuntot na kalituhan. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng buong katotohanan. At kahit pa siya ay may mga magagandang intensyon, hindi pa rin naaalis ni Sangyu ang takot na baka isang araw, siya at si Yuyu ay iwanan din ng lalaking ito, katulad ng iniwang mga sugat sa kanyang nakaraan. Isang gabi, habang ang buong manor ay tahimik at si Yuyu ay natutulog na sa kanyang kwarto, si Sangyu ay nakaupo sa may bintana. Ang mga mata ay nakatutok sa dilim sa labas. Ang mga bituin ay matataas. Ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga tanong at takot na hindi pa rin nawawala sa kanya. Nais niyang umasa. Nais niyang tanggapin ang lahat ng mga alok na dala ni Soyhan. Ngunit may hindi pa siya kayang iwaksi. Isang takot na baka hindi pa siya handa para sa lahat ng pagbabagong ito. Gusto niyang makamtan ang kaligayahan, ngunit may mga piraso ng kanyang nakaraan na hindi pa natutulungan. Sa kanyang mga pagninilay, narinig ni Sangyu ang mga yabag ng mga paa. Isang pamilyar na tunog, si Soyhan, ngunit hindi tulad ng mga nakaraang pagkakataon, ngayon ay may kalmado sa kanyang mga hakbang. Si Soyhan ay lumapit sa kanya at huminto sa gilid ng bintana. Hindi nagsalita agad, ngunit naramdaman ni Sangyu na may isang uri ng pasensya sa lalaking ito. Isang bagay na hindi pa niya nakita noon. Huwag mong pilitin ang sarili mong magpatawad agad. Si Soyhan ay nagsalita ng mahinahon. Alam ko na mahirap ang lahat ng ito. Hindi kita pipilitin. Si Sangyu ay napatingin sa kanya at may isang piraso ng pag-unawa na sumik sa kanyang puso. Hindi niya kailangang magmukhang matatag sa lahat ng oras at hindi rin niya kailangang magmadali. Hindi ko lang sigurado kung paano magtiwala. Sagot niya ng tahimik. Ang boses ay puno ng mga hindi nasabing salita. Kung may isang bagay na natutunan ko, ito yung ang magtiwala sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Tumagal ng ilang saglit ng katahimikan bago sumagot si Soyhan. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Lahat tayo ay naglalakad sa mga daang hindi natin alam. Pero nandito ako, Sangyu. Kasama mo ako. Hindi na nagsalita si Sangyu, ngunit naramdaman niya ang bigat ng mga salitang yon. Si Soyhan, na hindi niya kailanman inasahan na magiging bahagi ng kanyang buhay, ay ngayon ay nagiging bahagi ng kanilang daan. Hindi pa siya sigurado kung anong mangyayari sa hinaharap, ngunit sa mga salitang yon, natutunan niyang magbigay ng puwang sa bagong buhay na yon. Nararamdaman ko ang pag-aalaga mo. Sagot ni Sangyu, ang mga mata ay bahagyang basang, ngunit may isang matamis na ngiti sa kanyang labi. At salamat. Ngumiti si Soyhan, at hindi na siya nagsalita pa. Hindi na kailangan. Ang simpleng presensya nila ay sapat na upang malaman ni Sangyu na sa kabila ng lahat ng takot at mga hindi nasabing mga alalahanin, may isang tao na hindi na siya iiwan. Sa gabing iyon, hindi na siya mag-isa. Kinabukasan, si Sangyu ay nagsimula ng mga hakbang na hindi niya kailanman inisip na gagawin. Si Soyhan ay patuloy na tinutulungan silang bumangon at magpatuloy. At bagamat may mga alalahanin pa rin, natutunan niyang magsimula mula sa kung ano ang mayroon siya. Ang isang pamilya na hindi perpekto, ngunit tapat sa isa't isa. Ang mga tanong ay nanatili, ngunit natutunan niyang tanggapin na ang buhay ay hindi palaging may sagot agad. Marahil, ang mga sagot ay dumarating sa mga maliliit na hakbang na hindi niya inaasahan, at ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy. Si Yuyu, sa kanyang maliit na mundo, ay nagsimulang makita ang mga bagong posibilidad, isang buhay na puno ng kagalakan, ngunit higit sa lahat, isang buhay na walang takot. At sa lahat ng ito, si Sangyu ay natutunan na. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung ano ang mayroon ka,
kundi kung sino ang kasama mo sa bawat hakbang. Ang mga araw ay dumaan, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, ang takot ay hindi pa rin nawawala kay Sangyo. Minsan, sa mga gabi ng katahimikan, iniisip niya kung hanggang saan ba siya makakaya. Ang mga hakbang na kanilang ginagawa ay tila mabigat at matagal. Si Soyhan, bagamat palaging naroroon, ay may mga sarili niyang iniisip at mga pasaning dala mula sa nakaraan. Si Sangyu ay nagsisimula ng magtanong kung kaya ba nilang mapanatili ang lahat ng ito o kung ang mga sandaling magaan ay malalabanan pa ng mga dilim na bumabalot sa kanilang mundo. Ngunit si Yuyu, ang batang walang alam sa mga magulong tanong ng mga matatanda, ay patuloy na nagbigay sa kanya ng lakas. Bawat ngiti ni Yuyu, bawat tawa ng bata, ay nagsisilbing ilaw sa mga gabing tila walang pag-asa. Sa bawat simpleng tanong at masayang reaksyon nito, natutunan ni Sangyu na hindi lahat ay kayang kontrolin. At minsan, ang pinakamagandang bagay ay ang hindi pilitin ng lahat, kundi tanggapin ang mga pagkakataong binibigay ng buhay. Sa isang araw ng linggo, isang malupit na araw ng tag-init, nagpunta si Sangyu at Yuyu sa isang parkeng hindi nila madalas bisitahin. Si Soyhan, sa pagkakataong iyon, ay nagtrabaho at hindi sumama sa kanila. Ang parkeng iyon ay puno ng mga bata na naglalaro, mga pamilya na nagtitipon, at mga taong nagsasaya. Habang naglalakad sila ni Yuyu, ang mga mata ng bata ay kumikislap sa saya. Ang mga paa nito ay mabilis na tumakbo, at si Sangyu, na minamasdan nito, ay muling naramdaman ang bigat ng kanyang mga damdamin. Kung ako na lang, bulong ni Sangyu sa sarili, kung ako na lang ang maaaring magbigay ng lahat ng kaligayahan sa anak ko, gagawin ko. Ngunit hindi siya nag-iisa, hindi na siya mag-isa sa paglalakbay na ito. Si Soyhan, hindi man naroroon sa mga sandaling iyon, ay nagbigay ng isang pagmumuni na hindi kayang palitan. At sa kabila ng lahat ng takot, nagsimula si Sangyu na magtiwala sa buhay at higit sa lahat, magtiwala sa kanya. "Nanay, tingnan mo!" Sigaw ni Yuyu mula sa dulo ng kalsada habang pinipilit nitong abutin ang isang paru-paro na dumaan. Ang bata ay tumakbo ng mabilis, ang mga paa nito ay parang hindi napapagod, at sa bawat paglipad ng paru-paro, tila ba ang buong mundo ay nagiging isang mas maliwanag na lugar. Ang mga mata ni Sangyu ay napuno ng luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng isang uri ng tuwa. Nakita niya sa mata ng anak ang hindi masukat na kaligayahan, at sa sandaling iyon, nagpasya siyang huwag ng labanan ang lahat ng nararamdaman. Hindi na siya maghahanap pa ng sagot sa lahat ng tanong dahil sa mga mata ni Yuyu, nakita niya ang kasagutan na matagal nang nawala sa kanya. Ang kaligayahan ay hindi palaging tungkol sa kung ano ang mayroon ka o kung anong plano ang iyong sinusunod. Minsan, ang kaligayahan ay matatagpuan sa maliliit na sandali ng kasiyahan, sa mga simpleng bagay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Nang lumapit si Yuyu at iniabot sa kanya ang bulaklak na nahulog mula sa puno, ang puso ni Sangyu ay muling napuno ng isang kaligayahan na hindi niya maipaliwanag. "Para po sa inyo, nanay," sinabi ni Yuyu, ang kanyang mukha ay kumikinang sa kasiyahan. Hindi niya alam kung anong magiging hinaharap nila o kung hanggang kailan siya at si Yuyu ay magtatagal sa mundong ito. Ngunit ang isang bagay na sigurado si Sangyu ay hindi niya na kailangang mag-isa. Hindi na siya kailanman magiging mag-isa, hindi sa tabi ni Soyhan at ng kanyang anak. Ang mga gabing puno ng takot, ang mga tanong na walang sagot ay nagsimula ng magbago sa mga simpleng sandali ng buhay. Si Soyhan, sa kabila ng lahat ng iniisip at pinagdadaanan niya, ay naging bahagi ng kanilang pamilya. At bagamat hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay, natututunan nilang magtiwala sa bawat hakbang na kanilang gagawin, sa bawat desisyon na kanilang isasakatuparan. Pinipili nilang magsimula muli, isang hakbang sa bawat pagkakataon. At ang pinakaimportante, hindi nila kailanman nakalimutan ang mga sandaling simple at puno ng pagmamahal. Sa bawat gabing binabaybay nila, sa bawat umagang sumisikat,
Nagpatuloy ang kanilang kwento. Isang kwento ng mga taong hindi perpekto, ngunit natutunan nilang maging tapat, magtiwala, at higit sa lahat, magmahal ng walang kapantay. Hindi na nila kailangang maghanap pa ng sagot sa lahat ng tanong dahil natutunan nila sa mga mata ni Yuyu at sa bawat sandali ng kanilang buhay na minsan ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa hinaharap o sa mga material na bagay. Ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng sandali, sa pagmamahal na walang kapantay, at sa mga hakbang na tinatahak nilang magkasama. Ang mga araw na dumaan ay hindi na kasing mabigat tulad ng dati. Hindi na nila binibilang ang mga alalahanin, kundi pinipili nilang magpatuloy sa mga araw na puno ng pag-asa. Sa mga linggong sumunod, si Sangyu ay nagsimulang tanggapin na may mga bagay sa buhay na hindi mo kayang kontrolin, ngunit may mga bagay na kaya mong piliin. Si Yuyu ay patuloy na naging ilaw sa bawat madilim na sulok ng kanilang buhay, at si Soyhan, na matagal na naging misteryo, ay naging bahagi ng pamilya nila. Hindi sa paraan na inaasahan, ngunit sa paraang natutunan nilang tanggapin. Si Soyhan ay hindi naging perpekto, at hindi rin si Sangyu. Ngunit sa bawat sandali ng pagsasama nila, natututunan nilang mas mahalaga ang mga hakbang na magkasama nilang tinatahak kaysa sa mga imperpeksyon na dulot ng takot, mga hindi nasabing saloobin, at mga pagkukulang. Pinili nilang magtiwala sa isa't isa kahit pa ang mga kabiguan at pagkatalo ay patuloy na pumapasok sa kanilang buhay. Isang hapon, habang si Sangyu at Yuyu ay naglalakad sa hardin ng Manor, napansin ni Sangyu ang mga bagong puno na itinanim, mga puno na hindi pa ganap na lumago, ngunit may mga dahon na nagsimulang mag-usbong. Ang larawan ng mga punong yon ay parang simbolo ng kanilang pamilya. Hindi pa ito ganap na buo, ngunit unti-unting lumalago, tinutulungan ng bawat isa sa kanila na magpatuloy. Ang bawat dahon na sumusulpot ay isang simbolo ng bawat hakbang na kanilang tinatahak bilang isang pamilya, mga hakbang na puno ng pag-asa at mga bagong simula. Nanay, tawag ni Yuyu mula sa gilid ng hardin habang pinupulot ang isang maliit na bulaklak. Tingnan niyo po, may bago akong nahanap. Ang mga mata ng bata ay kumikislap sa saya. At sa bawat simpleng tanong na yon, nagbigay sa puso ni Sangyu ng tuwa at kaligayahan. Maganda ang iyong nahanap, anak, sagot ni Sangyu, habang tinitingnan ang bulaklak na hawak ni Yuyu. Ganyan din ang buhay natin. Kailangan lang ng tiyaga para makita ang mga magagandang bagay kahit sa mga simpleng sandali. Sa mga salitang yon, parang may isang bagay na nagbukas kay Sangyu. Hindi niya kailangang magmadali. Hindi niya kailangang pilitin ang lahat para maging perpekto. Ang buhay ay tulad ng pagtatanim ng mga puno at bulaklak. Hinihingi nito ang oras, ang pasensya, at higit sa lahat, ang pagmamahal. Kailangan lang nilang magpatuloy at magtiwala sa bawat hakbang, kahit hindi nila alam kung anong darating sa hinaharap. Si Soyhan, na hindi nagsasalita, ay nakatingin mula sa likod ng bintana ng Manor. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Sangyu ang isang pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang mata ng isang estranghero, kundi ng isang taong bahagi na ng kanilang buhay. Siya ay naging kasapi ng kanilang pamilya, hindi sa pamamagitan ng mga malalaking salita, kundi sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ginawa nila ng magkasama. Ang buhay nila ay patuloy na nagsisimula muli. Ang mga tanong, kahit na minsan ay nananatili, ay hindi na nagiging hadlang sa kanilang mga hakbang. Ang pamilya nila, na sa una ay puno ng takot at alinlangan, ay ngayon ay nagsisimulang maging isang tunay na tahanan. Isang tahanan na puno ng pagmamahal, pagtanggap, at higit sa lahat, ng lakas na magpatuloy. Si Yuyu, na may mga mata na puno ng walang hanggang kuryosidad, ay nagsimulang maglakbay sa buhay na may mga pangarap na hindi pa kayang hawakan ng mga matatanda. Ngunit sa mga mata ni Sangyu, nakikita niya ang pag-asa sa mga simpleng sandali na iyon. Si Soyhan, na hindi nagmadali sa mga pangako, ay nagbigay ng isang bagay na matagal na niyang naisin. Ang pag-aalaga, ang hindi pagpapabaya, at ang mga hakbang na ginagawa nila
ng magkasama. Sa gabing iyon, habang si Sangyu ay naghahanda na matulog, tumingin siya kay Yuyu na mahimbing ang tulog sa kanyang tabi. Ang mga mata ng bata ay nakapikit at ang mga labi nito ay humuhugis ng isang ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, wala ng takot, walang pangarap na mahirap abutin. Ang kaligayahan ay nasa mga simpleng sandali, sa bawat galak na dulot ng pagmamahal na ibinubukas nila sa isa't isa. At sa kabila ng lahat ng takot, nagpatuloy tayo, sabi ni Sangyu sa sarili, habang ang mga mata ay dahan-dahang dumungaw sa bintana. Tinitingnan ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Magkasama tayo, at iyon ang pinakamahalaga. Sa gabing iyon, natututunan ni Sangyu na hindi lahat ng sagot ay matatagpuan sa hinaharap. Minsan, ang pinakamagandang bagay ay matutunan ang magtiwala, magpatuloy, at mahalin ang bawat hakbang na tinatahak nila. Hindi na sila mag-isa. At sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang kwento ay nagpatuloy. Isang kwento ng pag-asa, pagmamahal, at hindi natitinag na lakas. Habang patuloy na lumilipas ang mga araw, si Sangyu ay nagsimulang makaramdam ng isang uri ng katahimikan na hindi pa niya naranasan. Ang mga gabi, na dati ay puno ng mga tanong at takot, ngayon ay mas payapa. Hindi na niya kinalilimutan ang mga alalahanin, ngunit natutunan niyang tanggapin na ang buhay ay hindi palaging may sagot at hindi lahat ng mga sugat ay kailangang pagalingin agad. Ang mahalaga ay ang magpatuloy at sa ngayon, magkasama sila ni Yuyu at Soyhan sa isang mas maliwanag na landas. Si Yuyu, na lumalaki at natututo sa bawat araw, ay patuloy na nagbibigay ng lakas kay Sangyu. Sa mga mata ng bata, nakita niya ang mga pangarap na kailangang protektahan at itaguyod. Si Soyhan, na hindi pa rin ganap na nasasabi ang mga saloobin, ay nanatiling isang presensya na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa kanilang buhay. May mga sandali pa rin na nag-aalinlangan si Sangyu, ngunit natutunan niyang magtiwala na hindi siya mag-isa sa laban na ito. Si Soyhan, sa kabila ng mga pagkukulang at hindi pagkakasunduan, ay naging bahagi ng pamilya. Hindi dahil sa mga pangako, kundi dahil sa mga hakbang na sila ay magkasama. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabi ng isang lawa na malapit sa Manor, naramdaman ni Sangyu ang hangin na dahan-dahang humaplos sa kanyang balat. Ang araw ay nagsisimulang lumubog at ang mga kulay ng langit ay nagsimulang magbago mula sa malalalim na asul patungo sa mga malalambot na orange at dilaw. Si Yuyu ay tumakbo patungo sa tubig, nagtatangkang abutin ang mga alon habang si Soyhan ay tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Ang mga mata nito ay puno ng pagmumuni. Ang ganitong mga sandali na puno ng katahimikan at simpleng kagalakan ay nagsimulang magbigay kay Sangyu ng isang bagong pag-unawa. Ang buhay ay hindi laging magaan at puno ng mga tagumpay, ngunit sa mga sandaling tulad nito, naramdaman niyang ang kaligayahan ay nasa mga simpleng bagay. Ang pagmamahal ni Yuyu, ang presensya ni Soyhan, at ang bawat hakbang nilang magkasama ay nagsilbing mga paalala na ang bawat paglalakbay ay may mga pag-asa at pagkakataon. Nang bumalik sila sa Manor, si Sangyu ay naglakad ng mas matatag. Ang mga mata ay nakatutok sa kanilang hinaharap, hindi na takot sa kung anong darating. Alam niyang may mga bagay na hindi nila kayang kontrolin, ngunit sa bawat hakbang, natututunan nilang magtiwala sa mga pagkakataong binibigay ng buhay. Hindi nila kailangang magmadali, hindi nila kailangang magtago mula sa nakaraan. Ang mahalaga ay ang magpatuloy, magtiwala, at higit sa lahat, mahalin ang bawat sandali. Sa gabing iyon, habang si Yuyu ay mahimbing na natutulog, si Soyhan ay muling dumaan sa silid ni Sangyu. Hindi siya pumasok, ngunit nakatayo siya sa pintuan. Ang mga mata ay nakatingin sa kanya nang may kabuntutan na hindi pa naipapahayag sa mga salita. Si Sangyu, sa mga sandaling iyon, ay hindi nagtanong kung ano ang magiging susunod. Alam niyang hindi nila kailangang maghanap ng sagot sa bawat tanong at hindi nila kailangang takasan ang anumang bagay na dumating. Ang buhay nila, sa kabila ng mga komplikasyon, ay nagsimula ng maging isang kwento
ng pagtanggap, pagtanggap ng sarili, pagtanggap sa isa't isa, at pagtanggap sa mga bagay na hindi kayang baguhin. Salamat, si Sangyu ay nagbulong. Ang mga mata ay malungkot, ngunit puno ng pagpapasalamat. Salamat sa pagiging bahagi ng buhay ko. Si Soyhan, na nanatili sa pintuan, ay hindi nagsalita. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Sangyu ang sagot. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag. Hindi lahat ng bagay ay kailangang mapagtanto agad. Ang mahalaga ay ang magpatuloy sila, magkasama, sa mga araw na darating. At sa gabing iyon, habang ang manor ay natutulog sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagsimulang magsimula ng isang bagong kwento. Hindi na tungkol sa mga takot at pagkatalo, kundi tungkol sa mga hakbang na tinatahak nila, isang pamilya na hindi perpekto. Ngunit natutunan nilang magtiwala at magpatuloy, walang takot at puno ng pagmamahal. Ang mga bituin sa langit ay muling kumikislap, at sa mga mata ni Sangyu, nakita niya ang isang bagong bukas. Isang bukas na puno ng mga pagkakataon, ng bagong simula, at ng pagmamahal na hindi matitinag. Habang ang mga araw ay patuloy na dumaan, si Sangyu ay natutunan ng tanggapin ang isang bagay na matagal na niyang ipinaglalaban sa kanyang sarili. Ang lahat ng ito, ang mga pag-aalala, ang mga takot, at ang mga hindi nasabing damdamin ay bahagi ng kanyang buhay. Hindi na siya nagmamadali, hindi na siya nag-aalala kung ang lahat ay magiging perpekto dahil natutunan niyang yakapin ang bawat hakbang na tinatahak nila. Minsan, may mga hakbang na mabigat, minsan may mga hakbang na magaan. Ngunit sa lahat ng ito, nagpatuloy sila bilang isang pamilya. Hindi perpekto, ngunit tapat at puno ng pagmamahal. Si Yuyu ay patuloy na naglalaro sa hardin ng manor. Ang mga mata nito ay kumikislap ng saya sa bawat bagong bagay na natutuklasan. Si Soyhan, na hindi nagmadali sa mga salita, ay nagsimulang maging bahagi ng kanilang mga pangarap at plano. Ang bawat hakbang na ginagawa nila ay may kasamang mga tanong, ngunit natutunan nilang hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin agad. Ang mahalaga ay ang magpatuloy, at sa bawat hakbang, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa. Isang araw, sa isang pagbisita sa isang maliit na bayan malapit sa Manor, si Sangyu at Yuyu ay naglakad sa tabi ng kalsada. Pinagmamasdan ang mga simpleng bagay, ang mga tindahan na nagbebenta ng mga prutas, ang mga taong naglalakad na may mga ngiti sa kanilang mga labi, at ang mga bata na naglalaro sa tabi ng kalsada. Hindi ito ang mga malalaking bagay, ngunit ito ang mga bagay na nagsisilbing paalala na ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng sandali. Ang mga maliliit na hakbang na ginagawa nila ay patuloy na nagiging bahagi ng isang mas malawak na kwento. Isang kwento ng pamilya, ng pagtanggap, at ng pagmamahal. Nanay, tingnan mo! Sigaw ni Yuyu habang tumatakbo papunta sa isang tindahan ng mga laruan. Gusto ko po ng ganito. Si Sangyu ay tumawa, at sa mga simpleng tanong ni Yuyu, muling naramdaman ni Sangyu ang isang kaligayahan na hindi na niya iniiwasan. Ang mga pangarap ni Yuyu, bagamat simple, ay nagsilbing paalala na ang buhay ay hindi laging tungkol sa mga malalaking ambisyon. Minsan, ang mga pangarap ay nagsisimula sa mga maliliit na bagay, mga bagay na puno ng saya at kagalakan. Lumapit si Sangyu kay Yuyu at nagsimula silang maglakad patungo sa tindahan. Si Soyhan, na hindi nagsasalita, ay sumunod sa kanila, ngunit hindi na nila kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga hakbang ay nagsimulang magkasabay, at ang mga tanong at takot na dati ay bumabalot sa kanilang buhay ay nagsimulang maglaho. Ang buhay nila ngayon ay hindi na tungkol sa mga paghihirap at mga pagsubok na dulot ng nakaraan. Ito ay tungkol sa kung paano nila tinatanggap ang bawat araw, sa kung paano nila pinili ang magpatuloy, magtiwala, at maglakbay ng magkasama. Sa bawat araw na dumaan, natututunan ni Sangyu na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon ka, kundi sa kung paano ka magkasama sa mga mahahalagang sandali. Si Soyhan,
na matagal na hindi nagpapakita ng emosyon ay natututunan ding maging bahagi ng buhay ni Sangyu at Yuyu. Hindi dahil sa mga pangako, kundi dahil sa mga simpleng hakbang na ginagawa nila ng magkasama. At sa gabing iyon, habang nag-uusap sila ni Soyhan, si Sangyu ay muling nalamdaman ang isang pagninilay. Ang buhay ay hindi palaging may sagot, ngunit sa bawat hakbang nila, natututunan nilang magpatuloy. Ang mga tanong ay patuloy na dumarating, ngunit sa mga mata ni Yuyu, sa bawat simpleng tanong na ibinabalik sa kanya, nakita ni Sangyu ang sagot na matagal na niyang hinihintay, na hindi lahat ay kayang kontrolin, ngunit ang bawat hakbang ay may kasamang pagmamahal at pagtanggap. Ang kwento nila, isang kwento ng mga hakbang, ng pamilya, at ng pagmamahal na hindi nagmamadali, ay patuloy na magpapatuloy. Sa ilalim ng mga bituin, sa mga simpleng sandali ng buhay, natututunan nilang magtiwala sa bawat isa at higit sa lahat, magtiwala sa proseso ng buhay. Hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay, ngunit natutunan nilang tanggapin na ang buhay ay hindi palaging may sagot. Ang mahalaga ay ang magpatuloy, maglakbay ng magkasama, at magbigay ng pagmamahal sa bawat hakbang. At sa gabing iyon, si Sangyu ay natutunan ang pinakamahalagang aral na hindi kailanman magiging huli ang pagkakataon para magbago, at sa bawat hakbang na ginagawa nila, ang pinakamahalagang bagay ay ang hindi mawala ng pag-asa at patuloy na magsimula muli. Ang kwento ng kanilang buhay ay patuloy na nagsimula at sa bawat araw, natututunan nilang tanggapin ang kanilang mga pagkukulang at imperpeksyon. Dahil ang buhay, sa huli, ay hindi tungkol sa kung gaano ka perpekto, kundi tungkol sa kung paano ka magpatuloy sa pagtahak ng iyong daan, magkasama, puno ng pag-asa at pagmamahal.